Let po daan yung telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Panginooy darating, kasama ng mga anghel, kailanmay di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng mga tanak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayin niyo rin. Tinipon tayo bilang isang bayan ng Diyos upang magpuri, magpasalamat sa maraming pagpapala o biyaya nating natanggap at gayon din sa ating pagkukulang na tayo ay patawarin ng Diyos at patuloy tayo pagpalain niya. Upang tayo lalong kahabagan ng Diyos at pagpalain nating buhay, buong kababaang loob natin aminin ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nababantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami ay marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap. At kami paginapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi maluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makakikita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham, tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man, kung makita ng kanyang mga mata ang aking mga ginawa. Iingatan nilang banal ang aking pangalan, igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob.
at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man, sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panang iyon, pag-alis na Hesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Hesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Hesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Hesus na huwag sabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupain, yaon ang ginawa sa kanila ni Hesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kaya una sa lahat, para lamang tayo mapalagay, lalo na sa ating mga katabi, atin muna batiin bilang welcome. Pakisabi sa katabi mo, "Ako'y masaya na buhay ka pa." Okay. Ako'y masaya na buhay ka pa. Okay, so, ang iba sa atin, matatakot ka agad mayayanig. Bakit ba? At totoo naman talaga, dapat ma-happy tayo na buhay tayo, Mayroon ako na basa sa isang true story about isang Muslim na piloto na sa kanyang karanasan for 15 years bilang isang tapat na piloto at napakagaling na piloto. Pero yung pagka 15 years, sabi niya, hindi niya akalain na nagkaroon ng engine trouble from Riyadh to London. Sa kalagitnaan ng, nagkaroon ng
Parang nasira yung eroplano. Biglang pababa na. No? At doon, siyempre, alam niya na sa kanya experience, talagang nasira yung makina, yung hydraulic. At hindi alam ng mga tao, pero gumagano na eroplano. So sabi niya, for the first time na nakaranas siya na ganito, na talagang wala magagawa talaga kahit anong skill ng tao. Kaya sabi niya sa oras na ito, wala na talaga siya magagawa. Sabi niya, yung aking karunungan na wala, lahat, hindi ko na alam. Wala siyang ibang naisip kundi magdasal. No? Doon sa cockpit talagang nagdasal siya about Jesus. No? Tinawagan niya, Jesus, if you are really a true God, no? Please save this plane. Kasi meron siyang 238 passengers. Pababa na yung aeroplano eh. At ngayon, nung marinig ng mga tao, mayroon yung mga Christian doon, pero mas marami Muslim. Tapos, bigla daw, sabi niya, biglang nag-function yung mga yung eroplano na maneuver niya. At hindi nagtagal, nakalanding sila sa isang eroplan, sa isang lugar na hindi sa London. At doon nakalanding sila very safely, no? So nung doon na sa kanyang sabi niya, patay. Ako pa naman ay Muslim. Alam niya na pagbaba niya sigurado na paparusahan siya. Kasi bilang Muslim, hindi ka naman dapat tumawag kay Jesus, no, na iligtas, no? Pero sabi niya wala siyang ibang naisip kundi ang Diyos ng mga Kristiyano. At doon, nakalanding sila ng maganda. Nung in-interview ng siya, pagbaba pa lamang niya, tinanggalan na siya ng license ng Saudi Arabia, tapos tinanggalan na rin siya ng kanyang pagkapiloto, at agad-agad siya talagang kinulong, no? Pinimpistagahan. Pero sabi niya, yung pagtawag niya talaga, it's worth it, sabi niya. Kahit pa ako natanggalan ng lisensya, na naalis ako sa pagkapiloto, ibinilang ko siya ng 15 years. Pero sabi niya, 238 passengers na nung nagdasal sa kay Jesus, doon talaga nirealize niya na walang ibang Diyos, sabi niya, dito sa lupa, kundi ang Diyos ng mga Kristiyano. Dahil hindi niya may paluwanag na pababa na talaga Bigla daw nag-function kaagad At mismo yung mga Muslim na nakasaksi, naniwala din sila na walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng mga Kristiyano, si Jesus. Kaya yun po nangyari. Sabi niya, ganito pala ang buhay na kahit pa anong kagaling niya, anong expertise niya, sa oras ng ganitong sitwasyon, walang ibang nakatulong kundi ang Diyos, no? Si Jesus. Kaya doon sabi niya, kahit pa ako nagkaganito, it's worth it, sabi niya, na nasave ang 238 passengers at hindi po nag-crash sila. So, yan po yung nung habang binabasa ko ito, napakinggan, ako naman ay really na-touch talaga ng sobra. No? Kaya sabi ko, ganyan pala talaga, no? Na ito ay isang himala at pagpapakita talaga ng Diyos na ang sino mang lumalapit at tumatawag sa Kanya, kahit hindi Katoliko, hindi Kristiyano, basta maniwala sa Kanya. Kaya itong Pilato ay nag-convert, no, sa Christianity. Isa na siya ngayon sa mga mananampalataya, no, sa bilang isang Kristiyano. So, kung mapapansin natin, dito sa Ebanghelyo, parang very, very similar, no, yung experience ng dalawang bulag. Sila ay bulag, no, physically din nakakakita. Pero sa kanilang isip, malinaw na wala naman silang pera kasi ang mga bulag mahirap naman. Wala naman silang mga impluwensya, mga kakilala ng mga mayayaman dahil they are actually poor. Pero ang kanilang isip at puso ay walang iba kundi ang pananampalataya at pananalig sa Panginoong Jesucristo, no?
Kaya nung marinig niyang dalawang bulag na si Jesus ay dumaraan, at sila ay sumigaw na, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." So sumunod sila kahit sila bulag. Pero hindi sila pinansin una ni Jesus. No? At pumasok si Jesus sa isang bahay. Pagdating niya doon sa loob, dumating na rin ang bulag. No? At sabi ni Jesus, tinanong sila ni Jesus at sinasabi niya, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" No? Automatic sila na opo, Panginoon, sagot nila. At ito yung time na hinipon ni Jesus ang kanilang mata, dinasalan sila, at sabi ni Jesus na mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Kaya dito instantly nakakita sila, no? At sila nagpuri sa Diyos, no? At ang sabi pa ni Jesus, huwag niyo ito sasabihin kanino man, no? Pero habang sila ay pinagbabawalan, sila ay lalo nagsisigaw na, "Pinagaling kami ni Jesus. Siya ang Diyos, ang Panginoon at walang iba." No? Kaya kung mapapansin natin, ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ay mas makapangyarihan pag ang tao ay walang kapangyarihan. No? Pag ang tao ay mahina, pag manawagan siya sa Diyos, malakas ang Diyos na tutulong sa Kanya. No? Ito yung sinasabi ni San Juan Bautista. Ano sabi niya? He must increase, I must decrease. No? Ibig sabihin, kailangan si Jesus ang isa ay kanyang ipangaral, ituro na siya ang kilalanin na Mesiyas, anak ng Diyos at tagapagligtas. Tapos siya naman ay tapos na ang kanyang misyon. No? He must increase, I must decrease. Kaya napakahalaga itong mga experience. No? Katulad niya yung Muslim na pilot, yun ang kanyang karanasan at realization. Sabi na pag wala ka na talaga pala maasahan sa iyong sarili, it's only then that God will take over. Kaya tayo naman siyempre sa ating buhay, maari, hindi naman tayo talaga physically na bulag. No? Kasi ang pagkabulag kasi sa tao, dalawa. Yung physical at spiritual. No? Yung physical, siyempre, minsan from birth, na talagang nagkaroon ng diferensya, yung mga tigdas, nakakabulag, no? Yung iba naman, natusok yung mata kung ano man, no? So, yan po yung mga physical blindness, no? Pero yung spiritual blindness ang mas pinakamabigat dahil ang spiritual blindness, ito po yung laman ng isip ng tao at sa kanyang puso. Hindi ko maiwasan banggitin ang Islam na religion, no? Na sa kanila, sa maliit pa yung mga bata, binibrainwash na sila na ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, ang hindi Muslim, ay mga kampo ni Satanas. Kailangan sila ay tinatawag nila infidel. At dahil sila infidel ay kalaban nila. Dahil kalaban nila, kailangan patayin sila. So they have to subdue, no, the non-Muslim. So yan po yung itinuturo nila, bata pa hanggang paglaki. No, kaya naman, ito yung tinsabi ko na spiritual blindness, na maliit pa, tinaniman na sila ng kasinungalingan, kadiliman, galit, no, na ang tingin nila na sila lang ang dapat magtagumpay o mag-dominate sa buong mundo. No? So, pero ito na nga yung sinasabi sa unang pagbasa na lilipulin ng Diyos ang mga tao na nagtuturo ng kadiliman o kasalanan. No? Mga tao na nag-impluensya sa masama. So, maari hindi agad-agad, no? Pero in the long run, talagang dahil Diyos naman ang si Jesus, pag humarap na kasi ang tao, no, sa Kanya, doon na niya paparusahan ang mga tao na patuloy na nagtanim o naghasik ng pagkabulag sa buhay ng tao. No? Sa atin, siyempre, ang pagkabulag spiritually, maari yung ating mga negative na acquire mula sa pagkabata habang nag-aaral tayo, no? At hanggang ngayon, no?
Yung pagkabulag na naitanim sa ating isip ang mga masamang isip, no? Yung pangalunya, no? Pag-isip ng masama, no? Paglalamang sa kapwa, no? Yan po yung mga nagpapabulag sa atin para makita natin ang Panginoon. Itong pride, no? Ang tao na na mayabang, yan po ay bulag, no? Dahil hindi niya nakikita ang talagang totoong mensahe ng Diyos, ang magpakababa, ang maging matulungin, maging mahabagin. Hindi niya makikita ito kasi ang laman ng kanyang isip ay mga negative o mga talaga masama. So, dito importante na ito naman ay mahalaga, importante lang na makita at malaman ng bawat isa na ito nga pala yung nagpapabulag sa akin, yung greediness, kasakiman, no, na sa pamilya. No, ako nga sa panonood ko ng mga drama din doon sa mga Korean, Chinese, nakita ako na isa talaga sa number 1 na nagpapabulag sa tao ay yung greediness, no, yung pagiging sakim na gusto niya siya lang, walang iba na umunlad, gumanda ang buhay. Yung kanyang kapatid, kailangan isuppress niya, kailangan niya tulungan, yung ganon. So, dahil dito, hanggang sa bandang huli, ay siyempre, dahil ang laman ng isip niya ay masama, mapapasama din siya. No? Kaya, sabi ko, paano ba ito maaayos na sitwasyon? Doon sa pagbabasa ko rin sa isang podcast ni Napoleon Hill, isa sa kanyang itinuturo na very effective, siyempre una na yung tinatawag niya na self-autosuggestion, no? Na itong self-autosuggestion, kung nakakaisip tayo ng pagiging mapagmataas, kailangan papalitan natin ang pagpapakumbaba. Kasi iyon naman ang itinuturo din ng Panginoong Hesus, no? At the same time, we really have to pray and to focus more on the positive thoughts, no? Sa isip at sa puso. Kasi sabi niya, walang ibang paraan na para tayo mapabuti ang ating buhay. Kailangan yung mga negative nandito, mapalitan siya ng positive na isip. Alam mo, takot. Sa halip na mag-focus sa takot, mag-focus sa pananampalataya sa Panginoon at just keep on thinking and praying and believing in the Lord. So, yun po, kailangan na lagi mong gagawin para nagtatanim ka na ng ganong isang binhi, no? And hindi ka dapat mag-stop hanggat na hindi napapalitan yung mga negative thoughts na nasa isip. Kaya ito ay totoo, no? Yung, hindi ba ang dalawang bulag? Ang laman ng kanilang isip ay pananalig kay Kristo pananampalataya. Bago pa nila makaharap sa Jesus, sa isip nila, sila ay mapapagaling ni Jesus, no? So, bago pa humarap kay Jesus, ang kanilang iniisip, gagaling ako, makakakita ako, makikita ko ang Panginoon. Hindi na po sila nag-isip ng, kaya ito ni Jesus, no? Kaya ito ng Panginoon. Wala yun Ang kanilang isip ay, they are really sure na pag sila ay hawakan Jesus, ay gagaling sila. Kaya, sabi nga ni Jesus pinagaling kayo dahil sa inyong paniniwala. Kaya mahalaga po yung ating mental fitness o mental conditioning, no? So, yun po importante na dahil dito, importante rin dito yung ating mind na sa pagdarasal natin. Kasi lagi lang naman yan mayroon negative na dumarating sa isip. Na we should be consciously guard our thoughts. We have to guard our mind. Na pag dumating na nga itong galit na pag-iisip, panlalamang sa kapwa, inggit, basta lahat, ini negative, no? Tayo ay talagang nakakaisip ng masama, immediately, ito yung sinasabi ko na, we have to say no. Dahil yung mga thoughts naman, hindi naman sila dapat manirahan, lalong-lalo na kung mga negative, no? Dahil yan po ay mga suggestions, no? Sa ating isip. Dahil suggestions, we have the right to choose, no? And to say no, no? So, yun po yun. Ako nga doon sa experience ko doon sa prison apostolate,
yung mga nakagawa ng rape, nakapatay, nakapagnakaw, no? Nakita ko talaga yung pattern. Sabi ko, bakit nagkaganon kayo? Alam mo, Father, bata pa ako, ganito na yung aking karanasan sa buhay. Sabi niya, ganito na talaga, sa maliit pa ako. Wala akong nakita na pagmamahal sa magulang, sa aking mga kaibigan. Puro talagang gulo. Kaya ganito ako, nagkaganito ako. Pero ngayon, sa kadadasal, sa kasisimba, at saka yung napalitan na yung, nawala na ako doon sa lugar na kung saan ako yung bang nalunod sa kasalanan. Wala na ako doon, iba na rito, kahit man ito bilangguan, pero nariyan yung banal na misa, nariyan yung salita ng Diyos, mayroon mga aral. Dito ko nakita, sabi niya, na unti-unti napalitan na yung laman ng aking isip, sabi niya. At ngayon, nakita ako na ang Diyos. Kaya sabi niya, kahit man ako nabilanggo, it's worth it, sabi niya. Dahil dito ko nakita at nakilala ang Diyos, si Jesus. Sa labas, wala eh. Kasi busy lahat. Hanap buhay, trabaho, laging magulo, away sa asawa. So dito, sabi niya, alam mo, Father, siguro ang Diyos dahil narito na ako, nawala na ako doon sa lugar ng putik ng kasalanan. Kahit may ito bilangguan, pero nakita ko dito ang Diyos. Kaya kahit man ako magtagal dito, okay lang. Total, ang buhay ko ay nabago na. No? Kaya yung sinasabi ko, no, na ang tao na masama, hindi totally masama eh. No? Kaya ang Diyos gano'n na lamang, no? Sabi niya, ang Diyos ay naparito, no? Para iligtas niya ang mga nagkasala. Kasi alam ng Panginoon na hindi naman talaga nila gusto ito. Hindi naman talaga gusto ng mga tao na mapasama siya, mapahamak siya. Nangyari lang talaga dahil po sa environment, sa experience na dumating sa buhay. Kaya nga, mapansin natin na ang Diyos ay mas mabigat o matimbang sa Kanya ang awa, no, pagpapatawad at pagliligtas kaysa pagpaparusa. No? So, kasi alam ito ng Panginoon na kailangan lang muna mapalitan yung laman ng isip at puso at doon lang niya makikilala ang Diyos. No? So, yan po ang importante, no, sa ating buhay. No? Kaya sa aking pagbabasa-basa konti, no, yun po ang nakita ko na sa lahat ng ginagawa natin sa buhay, halimbawa yung success and failure, actually, magmumula muna sa ating isip. No? Katulad yung may mga sports, no? Katulad mga ping-pong, anumang klaseng labanan, yung mga winner, bago sila sumabak doon sa aktual na laban, mentally, sa isip nila, nakondisyonan nila na I'm a winner, mananalo ako. Kaya yung takot, yung doubt, anumang obstacle ay nabura sa isip. Ang kanya lang iniisip yung mananalo siya, magwawagi siya. Walang iba. Kaya pagdating sa labanan, diba, mga sports, they are sure winner. Kasi bago ang laban, sa isip niya, panalo na siya. No? So, ganun din ang mahalaga sa ating buhay. No? Na anuman ating gagawin, maging sa negosyo, maging sa pag-aaral, maging sa family relationship, kailangan tayo magdasal na bigyan tayo ng Diyos na malinaw, maganda at talagang maliwanag na isip, no? Dahil nasa isip talaga ang ating success at saka failure. No, kasi pag ang ating isip ay malabo, yung sinasabi ko kanina sa mga nasa bilangguan, malabo din masama din ang mangyayari sa kanilang buhay. Pero once na bago na yung isip sa kadadasal, no, prayer, through prayer, and keep on praying repetitively, doon po nababago, napapalitan yung ating isip. No? Ako, sa pag-experiment ko nga katulad sa isang basong madumi. Talagang ikutin mo, lagay mo putik. Una, madilim talaga yun hindi mo makita yung ilalim. Pero hayaan mo lang siya. How many hours? Talagang
Obserbahan mo lang, no? Katagalan, pag bumaba na yung dumi, makita mo napakalinaw na yung sa taas. Ganun pa din pala ang ating buhay. When we keep praying to God, no, magmakaawa tayo sa Diyos, yung bang kadiliman sa isip, yung malabo na pag-isip, yung galit, puot, kawalang pag-asa, bababa din pala yun. And ngayon, mapapansin natin, oo nga pala, wala talagang ibang tutulong sa akin kundi ang Diyos, ang Panginoon lamang ang aking tagapagligtas. No? Kaya yan po ang sinasabi sa Salmo na, the Lord is my light and my salvation. Ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan. Amen. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanya pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ay iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, Ate Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at patuloyin sa ikaliwanagan, kaawaan at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Malabirheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ni anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ipahayag natin ang lakas loob, ang panalangin ay tinuro ng Panginoon. Sumasalangit ka, sumasalangit ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iyakan kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. At iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang minahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Hintay kami sa'yo, poon sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, o aming manunuhos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan, patubos mo'y makikita magpakailanman. Ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Handa ang daraanan ng ating manunuhos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan, patubos mo'y makikita magpakailanman. Pagkarito mo, Jesus, dalaw'y katubusan. Handa kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan, magtubos mo'y makikita magpakailanman. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming panapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilalas sa layunin na iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng Indulhensya Plenaria, ngayon taon na Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mamuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawaran mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsipo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, sa darating pong December 11 at 12, ay bibisita dito sa Archdiocese ng Lipa ang first-class relic ng bagong santong si Carlo Acutis. Samantalahin po natin na maikling pagkakataong ito para mailapit niya tayo kay Kristo. Naway, magabayan po tayo ng hanay na mga gawain na inyong makikita sa screen at sa ating FB page. Ikatlo, ngayong Sabado, ika-6 ng Disyembre, ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 na umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope.
Ang mga sasama ay naanyayang magdala ng kandilang may pansalo. Kaapat, sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang rosas sa may extension ng main church. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasal. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo iyong bendisyon sa ngalan Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara naong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Okay, so para bago ang final blessing, para naman hindi malungkot ang ating pag-uwi, pakisabi sa katabi mo, ako'y nababaitan sa iyo. Okay. Ako'y nababaitan sa iyo. Okay? Mas maganda yung ganun kaysa hindi natin kinikibo yung ating katabi. Ako'y nababaitan sa inyo lahat. Yun po yan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin ba ng lamisa, patuloy natin na mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin po.